Mr. Manuntag, magandang umaga po. Hello, Mr. Manuntag. Yes, magandang umaga po, Kamel, at sa inyo po lahat na po ng tagapanood at tagapakinig po. Magandang umaga po sa lahat Opo, po. opo, opo. Yung po inaalala po namin Siyempre, pag kinuha sa mga magsasaka ng medyo maganda-ganda ang presyo, ang pasa naman siyempre sa palengke ay di medyo aangat-angat din ang presyo niyan, Mr. Manuntag. Ano po ang nakikita Apo. nyo tungkol dito, Mr. Manuntag? Una-una po, syempre po, alam naman po namin ang layunin po ng ating pong Pangulo, matulungan po ang magsasaka para hindi ho talaga sila tuluyang tamarin magtanim at tuluyang malugi po at mawala ang kanilang mga puunan. Kami rin naman po ay sa bahagi po ng PRISM, talaga pong antimano po mula 2018 ang aming pong tinatag po ito. Kami po ay nakasuporta po talaga sa mga lokal nating farmers. Bagamat po nagkaroon tayo ng open trade, ito nga po yung mga pinag-uusapan natin ngayon, ito po yung outcome o resulta ng pagkakaroon po natin ng RTL o Rice Tariffication Law. Opo. Pero ngayon po, ang napaka po natin na senaryo is ito pong pagkaka-announce po ng Pangulo. Nabigla po yung lahat. Kasi last Monday po, nagpa-meeting po ang DA sa amin para po nga dito na karoon po ng konsultasyon kung itataas ba ang taripa or kung pansamantala ba na magkakaroon ng suspension ng importation. Ang amin po nai-recommenda is payag po kami na tumaas po ang taripa ng bahagya kung 15 ba yan o 25 para matulungan natin ang local na magsasaka. Kasi po ang pinag-uusapan po, presyo ng palay nababa. So dapat itaas natin ang taripa para pumantay po doon sa presyo naman ng palay. Umangat din po ang ating mga presyo ng palay para hindi na mabarat ating mga magsasaka. Ngayon po ay papasok nga po ang anihan ngayong September at October. Sa panig naman namin, sabi po namin regarding naman po sa importasyon, is i-manage po kasi po pagka po bigla na po natin naman na sinuspend, baka magkaroon po ng reaction po sa market kasi biglang walang papasok at ano po ba yung guidelines dito? Kasi po wala na bang pwedeng dumating ng September 1? Paano po yung mga na-issue po nila na SPS? Kasi po nasa 60 days din po ang must be shipped out po ng bawat SPS. So dapat po ito magkaroon po ng clarity para po sa mga importers natin, traders, at hindi naman po nila, kasi karamihan po ng mga importers po nakapaglabas na po ng pera para po dito sa kanilang mga trading for the next 60 days. So kailangan po talaga ng pag-uusap, ng koordinasyon ng maayos, para actually po ito sa mga nakaraang na po mga taon, sumusunod naman po talaga yung mga traders. Pagka po harvest time, nagmamanage po talaga sila. Pero ngayon po kasi nagulat po kami, bigla po na i-announce nga po ngayon. Opo. Magkaroon po ng gano'n. Baka lang po kasi magkaroon ng epekto kasi alam naman po natin yung rice sufficiency level natin, Kamel. In-announce naman po ito ng PSA na 78% po tayo, meaning sa kada 100 taong Pilipino natin po na kababayan, 78 lang po ang kaya i-produce po ng ating lokal na mga magsasaka. Pero so, yung ganun po. 60 days lang naman po ito at saka sasabay pa naman yung anihan Mr. Manuntag Ayun nga po, at least po, yung nga po magiging maganda rito, magkakaroon po ng harvest time. Ang inaano ko po dito is dapat po maging klaro kasi kung wala na bang papasok po noong September 1, paano po ba yung mga nakapack na po sa mga container? Yung may mga hawak ng SPS pa po ba o hindi pa po sila makakapagpaano? O kumbaga dapat po mailinaw po para yung mga samahan natin, hindi naman po sila magkaroon ng problema din po sa kanilang mga shipment po. Baka may mga na diyan yung mga na-order na in transit na at Opo. At aabutin ng September 1 ibabalik mo pa ba 'yon, di ba? Tama po. Yun po yung mga mailinaw natin para naman po alam at ito nga po yung tamang panahon po na kailangan po talaga ng gobyerno sa DA po at ang BPI na tuloy-tuloy po dapat kada buwan makapag-monitor po sila. Para naman po magkatulungan nang hindi natin po maisakripisyo yung mga magsasaka po natin. Opo, itong tanong ko, yung kaninang tanong ko, Mr. Manuntag, ano ang epekto niyan sa presyo sa mga palengke? Tataas ba ang presyo ng mga produkto natin, ang bigas natin dito? Sa tingin po namin, bahagyang tataas po ito kasi po mawawala po tayo ng imported. At ang alam naman po natin yung market forces, demand, supply, at saka po yung competition. At saka ngayon, ito po yung isa sa pinakaano po ngayon, yung customers preference po. Medyo lumalaban na po ng todo ho talaga yung mga imported na bigas sa pamilya natin. So halos lahat po ng nakikita natin sa palengke, may mga imported po na bigas. At hinahanap din po ngayon. So dapat po talaga,
magkaroon po talaga tayo ng sariling variety na panlaban po dito sa imported po na bigas. Mga magkano yung sinasabi niyong pwedeng iakyat ng retail price sa bigas? Ngayon po sa nakikita po namin siguro hanggang 2 piso, mataas na po siguro yung 3 piso. Nako. Pero nakikita naman po namin dahil ito po kasi po ay para sa palay. Opo. Siyempre po itatransfer mo po yan sa bigas eh. Aha. Kung mababa po talaga ang palay, nakikita namin kung yung 3 piso bibigay natin doon sa palay, sa palagay ko, sa-transfer din naman po yan po sa bigas, di po ba? Mga magkano? Sa Pero tingin ko hindi naman po siya masyadong malaki dahil mababa po ngayon sa merkado ang bigas, nasa Opo. 35, may 34 po tayo nakikita. Kami po sa hanay po namin, meron po kami 32 pesos na pinapakalat po namin sa mga amin po mga customer po. At nakatag po 32 pesos, Opo. 32, 35. So, Ito mga 25% po. Tingin ko po bahagya po ito. Ang ano lang po natin dito, maiwasan po talaga baka may magsamantala, 'di ba? Alam naman po natin dapat kung ito ay dumating na sa tamang presyo mong binili, dapat hindi ito mapatungan ng sobrang laki. Baka mamaya po gamitin po itong issue na to. Baka mamaya itaas ng mga ibang mga importers ang presyo. So dapat ito yung panahon na magkakasundo, magkakaisa para matulungan po natin lokal nating mga magsasaka. sige po. Mr. Maluntag, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat din po. Maraming salamat po. Mr. Oli Maluntag, co-founder, Philippine Rice Industry Stakeholders Movement. Official